Ang hair loss o pagkalagas ng buhok ay tinatawag din na alopecia. Ang pagkakaroon ng hair loss ay maaaring dahil sa heredity o sa lahi, hormonal changes, kung ikaw ay madalas na nai-stress, may mga medical na kondisyon o maaari rin naman na normal na parte ng ating pagtanda. So bawat isa sa atin ay maaaring makaranas ng paglalagas ng buhok, pero mas common ito sa mga kalalakihan. So sa video natin na ito, ang pag-uusapan naman natin ay patungkol sa paglalagas ng buhok, paano natin pangalagaan ng ating buhok, at ganoon na rin aalamin din natin kung ano nga ba yung magandang supplements para mas mapatibay natin ng ating buhok. Syempre, para malaman mo, tapusin mo tong video na to and I am sure marami kang matututunan dito. Ako nga pala si Jasper at ako ay isang registered pharmacist. Pero syempre, bago yan, please do not forget to subscribe to my YouTube channel para sa mga mahalagang impormasyon patungkol sa mga gamot at ganoon na rin sa pangkalusugan. Maraming factors kung bakit tumataas yung risk na magkaroon tayo ng paglalagas ng buhok. Katulad ng binanggit o sinabi ko kanina, maaaring ito ay dahil sa family history, kapag nagkakaroon tayo o nadadagdagan tayo ng edad, may medical condition ka talaga, na apektado ang pagtubo ng iyong buhok, stress, at maaari rin naman dahil sa kakulangan natin sa nutrisyon. Ngayon, paano nga ba natin mapapangalagaan ng ating buhok? Una, para sa mga kababaihan, iwasan yung madalas na hairstyle na maaaring magbanat sa ating buhok. Ang ating buhok ay flexible at according sa research, kapag madalas at masyadong nababanat ang ating buhok, ay maaaring madamage o masira ito na maaaring magresulta sa pagkalagas ng ating buhok. Ikalawa, iwasan ang pag-expose sa ating buhok sa sobrang init tulad ng madalasang pagplansa dito dahil kapag pinainitan natin ang ating buhok ay maaaring ma-dehydrate ang ating hair follicles na maaaring magresulta rin sa pagkalagas ng ating buhok. Ikatlo, gumamit ng mild shampoo o conditioner lamang para ma-cleanse ang dumi ng ating buhok. Ang overwashing o yung madalasang paggamit ng shampoo ay maaaring makasira sa ating buhok. May natural oil kasi na lumalabas sa ating anit, ang tawag dito ay sebum. Para mapanatiling malusog ang ating buhok, kailangan na moist at hydrated ito, at ang sebum ang nagsiserve as barrier para maprotektahan ng ating anit at ang ating buhok. So magandang piliin ng shampoo at conditioner na angkop lang sa ating buhok. Ikaapat, gumamit lamang ng soft brushes gawa sa natural fiber hanggat sa maaari. Ang pagsuklay ng ating buhok gamit ng soft brushes ay maaaring makatulong para makapag-produce ng sapat na oil na kailangan ng ating buhok para maiwasan ang pagkatuyo nito. Then ikalima, pwede tayong uminom ng mga supplements para makatulong at maiwasan yung paglalagas na ating buhok. Dahil kailangan din naman ng ating buhok yung mga nutrients para makapag-produce o makapag-develop ng matibay na buhok. According sa research, ang kakulangan sa vitamin D ay maaaring magdulot yan ng pagkalagas ng buhok. So, magandang mag-take ng vitamin D. At aside sa vitamin D, maganda rin sa ating buhok ang biotin. Yung biotin na to, ito yung tinatawag na vitamin B7 at ito ay nagsistimulate ng production ng keratin para sa hair follicle growth na ating buhok. Ang itlog, isda at mani ay may mga natural na maaaring mapagunan ng biotin. Nire-recommend na mag-take ng 30 mg na biotin para sa mga adults once a day kung tayo ay nakakaranas ng paglalagas ng buhok. Maganda rin na mag-take ng vitamin A dahil ang vitamin A kapag na-absorb yan ng ating katawan ay maaaring mag-produce ng sebum o ng oil na nakakatulong para mag-moisturize ng ating scalp o anit at para mapanatili na din na healthy ang ating hair follicles. Yung mga vitamin C and E naman ay isang antioxidant dahil ang oxidative stress na banggit natin kanina, yung stress ay isa sa mga factors na maaari magdulot ng pagkalagas ng ating buhok, at ang vitamin C at E ay magandang panglaban sa ating stress. Maganda rin na mag-take ng ferrous sulfate at zinc. Ito ay mga minerals na nakatulong din para mapanatiling matibay ang ating buhok. Pwede rin naman na uminom tayo ng multivitamins dahil yung multivitamins ay naglalaman na ng iba't ibang uri ng vitamins na nabanggit natin. Ang mga vitamins ay maaaring mag-restore ng damaged hair para maiwasan ng premature aging. Nire-reduce din ito ang hair loss at para mag-improve ang pagtubo ng ating buhok. Ang pagmasahe sa ating anit ay nakakatulong rin para mag-stimulate ng hair growth sa pamamagitan nito na promote ang blood circulation sa ating anit. Although limited lamang yung mga scientific evidence patungkol dito, ang pagkakaroon ng balanced diet ay mahalagang factor din para mapanatiling matibay ang ating buhok. Ang pagkain sa mataas na asukal, processed food, mga pagkaing may preservatives,
pag-inom ng alak ay nakaka-contribute naman para tumaas ang ating oxidative stress. Kaya panatilihing kumain ng pagkain na mataas sa antioxidants tulad ng prutas at ng gulay. Siyempre, kailangan din naman natin na alagaan ang ating kalusugan dahil ang ating kalusugan ay may malaking epekto sa kalusugan ng ating buhok. Kumuha ng sapat na tulog, uminom ng sapat na tubig at iwasan ang masamang bisyo. Higit sa lahat, iwasan din ang paninigarilyo dahil ang paninigarilyo ay may scientific evidence na ito ay nakakasira ng ating buhok. May mga pag-aaral din na ang paninigarilyo ay nagpapataas ng tsansa na magkaroon tayo ng premature graying o pagtubo ng puting buhok at pagkalagas ng ating itim na buhok. Kung labis-labis na yung pagkalagas ng iyong buhok, maganda rin talaga na magpakonsulta na sa dermatologist para maresetahan ng gamot na ginagamit din talaga para sa hair loss aside sa mga vitamins o supplements na mga nabanggit natin. So before matapos ang ating video, sagutin na muna natin yung ibang mga katanungan galing sa ibang mga comments sa ibang videos natin na in-upload. So para sa unang katanungan, at ito ay galing kay BakiVin0609. So, ang tanong niya, Sir, hirap na hirap po ako makatulog. Ano po kaya pwedeng inumin kapag panggabi yung work? Tapos, hirap makatulog sa umaga. Salamat po. So, meron tayong mga supplements na maaaring inumin para makatulong na tayo ay makatulog at magkaroon ng quality sleep. So, unang-una na dyan, yung melatonin. Usually, yung dose niya na available sa market ay 3 mg. So, maraming available na melatonin supplement sa market katulad ng Sleepacil, Sleepwell. So, ayan yung nagko-contain ng melatonin. So, nakakatulong yon para ikaw ay makatulog. Aside sa supplement na melatonin, pwede rin naman tayo mag-take ng first generation na antihistamine o yung mga gamot na ginagamit para sa allergy. Meron kasi silang off-label use or side effect na talagang makakatulog ka, katulad ng diphenhydramine, either 25 or 50 milligrams. Pwede natin silang inumin at least 20 minutes or 30 minutes bago tayo matulog. Then since nabanggit mo na panggabi yung work mo tapos kailangan mo makatulog sa umaga, mas maganda kung bumili ka ng sleep mask. So yun yung ginagamit natin protection sa ating mata kasi the more na mas na-expose tayo sa liwanag or sa araw, mas tumataas yung level ng serotonin at bumababa yung melatonin. So yung melatonin na yun, ayun yung hormone na responsible para tayo ay makatulog. So syempre kung madilim yung surroundings natin, mas tataas yung level ng melatonin at tayo ay mas makakatulog. Para sa ikalawang katanungan, ito ay galing kay Jude Simera 8009 at ang sabi niya or ang tanong niya, hi po, pwede po bang inumin ang sodium ascorbate sa umaga tapos sa gabi naman ang propan iron? Thank you po. So, yung nabanggit na mga vitamins na ito, sodium ascorbate at yung propan with iron, actually any time of the day naman sila pwedeng inumin. So, yung tanong niya, okay lang naman. So, yes, ang sagot ay oo. Pwede mong inumin ng sodium ascorbate sa umaga with or without meal yan. At sa gabi naman, ang propan with iron. So, mas maganda kung inumin mo ito pagkatapos kumain para sa mga fat-soluble content ng propan with iron dahil siya ay multivitamins. At the same time, yung iron din kasi is medyo masakit yan sa sikmura kapag umiinom tayo. Although, maganda yung absorption niya kapag walang laman yung sikmura. Pero most of the time, yung mga taong umiinom ng iron or ferrous sulfate is nakakaranas ng pagsakit ng tiyan. So, yung resolution natin doon ay inumin na lamang natin ito pagkatapos kumain. Para sa ikatlong katanungan naman, ito ay galing kay Mark Mags at yung tanong niya, Sir, yung Propan TLC, meron po bang iron yun? So, yung sagot ay wala. Kasi yung Propan TLC na syrup na ibinibigay natin sa mga batang may edad na 2 taon hanggang 12 taong gulang, yung pinaka-content niya lang ay meron siyang vitamin C, meron siyang vitamin B complex, kabilang na rito yung vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B12, at meron din siyang mga fat-soluble vitamins katulad ng vitamin A, vitamin E at D, plus meron din siyang taurine, lysine at taurella. So ayun yung mga contents ng ating Propan TLC syrup na binibigay natin para sa mga bata at wala siyang iron content. So ayun lamang po at kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang kayo sa ibaba ng aking video para ito ay aking matugunan. Muli, as a registered pharmacist, ako ay nagpapaalala na ugaliing magtanong sa doktor o pharmacist patungkol sa inyong mga gamot
para maiwasan natin yung medication error o paglala ng inyong kondisyon. For more drug information, do not forget to subscribe to my YouTube channel. See you and have a great day po. Bye-bye!